Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Tagal kong hindi nakapag-vlog. So, na-stress. Na-stress lang. Na-stress na kasi ako sa amo ko. Alam mo yun, so, nagbago na sila. Naging perfectionist na sila sa akin. Isang mali ko lang. Tapos, gumagawa na sila guys ng ano. Hindi mo alam ba talaga, hindi mo ba talaga malalaman sa kanila kung ano ba, kung gusto ko ba talaga nila or may balak silang i-terminate ka. Ano mo yun? Yan yung problema talaga dito sa Hong Kong guys. Gagawin ka nilang ano, ay naku, pag hindi ka marunong mababaliw ka talaga dito. Alam mo yung isip mo kasi pag-iisipin mo lang, mag-iisip ka talaga eh. Kasi, alam mo yun, may second warning na akong binigay nila. Second warning. May una kasi ako, dati nung dalawa pa kami ng kasama ko, yung tinerminate nila, meron na rin akong isang warning nun na pinirmahan ko. Ganyan kasi yung ginagawa nila para nakakakuha ng katulong kasi may pinipapirmahan sila sa katulong ng mga mali mo dyan sa bahay. Siyempre, pirma lang din naman ako, lang hindi ka pipirma, di ba? Nakasulat doon yung mga mali mo na hindi mo daw na ano yung standard nila, ganyan. Tapos nitong syempre ang tagal kong wala namang mali eh, 'di ba? 8 months na ako dito, 'di ba? Wala akong mali. Na makakalimutin lang talaga ako, nakakalimutan ko yung mga maliliit na bagay. Halimbawa, hindi mo nadalhan ng hindi mo nalagyan ng pamaypay yung bag ng alaga ko, mga ganyan ba? Tapos yung utos niya, halimbawa kasi, yung tinitrick nila yung utak mo eh. Alam mo yun, yung para pa, Monday ngayon, halimbawa, Monday ngayon. Tapos, yung gagawin, sa Friday pa. Alam mo yun, sasabihin na ngayon, Monday pa lang, sasabihin niya na yun yung pang Friday. Yung pang Friday na gagawin. Alam mo yung ganun, ginagawang trick sa utak mo. Kung susubukan ka talaga nila kung hanggang matalino ka talaga. Alam mo? Ayaw kasi nilang nalalamangan sila or nakakalimuhan sila sa'yo. Ganun. Hindi ko alam bakit naging sobrang perfectionist sila sa akin. Tapos, alam mo yun, si ma'am hindi na, parang umano siya sa akin, parang nagbago. Simula lang kasi nung birthday, na nagalit sila sa akin. Nung birthday kasi, ng panganay, birthday ng panganay. Agawan ng candy. Kasi sinabihan nila ako pag uwi eh. Yung pag-agaw-agaw ng candy, kasi ang liit ng place, ang liit ng space doon. Tapos, yung sa lamesa, yung may cake yan, tapos yung bibiakin ng cake, tapos yung loob ng cake na yan nila, pure candy. Di ang daming bata, nag-agawan doon sa candy. Yung alaga ko, di ba, 5 years old, yung panganay na yun, 9 na. Tapos, syempre, kasi birthday ng panganay, yung mga in-invite nun, mga kaklase niya, at saka kasi laki niya, di ba? Sila doon yung nag-aagawan. Syempre, nakikihalo lang doon yung alaga ko kasi nga kapatid niya. Syempre, maliit pa yun. Hindi siya nakaagaw ngayon ng candy. Umiyak ngayon. Hindi na, alam mo yung sabi sa akin, hindi ko daw ginawa ng paraan na agawan na bigyan ng candy yung alaga ko daw, nag-iiyak na daw. Wala na nga akong space, yung lit-lit ng space Nandun naman ako sa likod tapos sila dyan lahat nakapalibot na sa lamesa Anong malay ko dun? Biglang umiyak yung alaga ko na parang PG lagi. Ang dami naman nilang pagkain sa bahay. Ang daming sa drawer nila ng mga candy dyan. Ang dami naman. Pero hindi binibigyan. Laging may limit. Laging bawal. Laging ang daming mga pagkain dyan. Bawal. Kaya yung bata, parang pag sa mga party, parang PG. Alam niyo yung patay gutom. Alam niyo, parang PG. Alam niyo yung parang walang pagkain. Yung nagugutom lagi, yung ganun. Kaya nung wala siyang makuhang candy, grabe ang iyak. Nagulat yung mga, siyempre parang napahiya kasi yung amo ko. Parang napahiya sila kasi umiyak yung alaga ko. Tapos, pagdating sa bahay ako yung sinisi. Tapos, siyempre, nung wala na, tapos na yung agawan, nagkakainan na sila ng mga candy. May mga natitirang candy doon na sa mga tabi-tabi, yung mga natalsik-talsik na candy ba, kumuha ako, kinain ko, kasi walang pagkain nga Kasi yung walang pagkain nung party na yung walang pagkain, yun lang. Yun ang pagkain, tapos yung lang nila, mga chichirya, ganyan. Tapos more on, laro-laro lang na paint, yun yung ginawa lang nila. Tapos walang pagkain. Tapos, nung pag-uwi sa bahay, pinagalitan ako. Sabi ko
Hindi ko daw ginawa ng paraan. Iniyak na daw yung alaga ko. Ako daw nakatunganga lang daw doon. Hindi ko daw, akala daw nila bibigyan ko daw ng candy yung alaga ko para daw huminto sa pag-iyak. Hindi nga ako makasingit doon. Nandoon sila. Nandoon siya. Ako pa mag-aano. Nandoon siya. Nandoon lahat nakapalibot yung mga nanay ng mga mga kaklase ng anak niya. Ako pa yung hindi nga ako makasingit doon. Ay naku, ayun yung dahilan. Alam mo yun yung simula, basta natandaan ko simula nun. Alam mo yun parang nagalit na sila sa akin. Tapos pag hindi na ako sinasama sa mga party. Alam mo yung tinataon nila hindi ko lang alam kung natataon talaga sa off ko yung mga birthday party na Hindi na ako nakakasama. Oo, hindi na ako nakakasama sa mga party na pinupuntahan nila. Hindi na nila ako sinasama. So sabi ko mas mabuti nga nakakapagod pag sasama pa ng mga party mo. Ay, sobrang alam mo yun, maiipon yung sama ng loob mo na ginawa mo yung best mo. Alam mo, kahit dito sa Hong Kong guys, kahit sobrang gagawin mo na yung the best mo para sa kanila, yung ituring mo silang pamilya, yung lahat. Yung parang wala ka sa kanila, yung baliwala yung trabaho sa kahit sa'yo, di ba? Yung pagod, ganyan, baliwala. Kasi parang tinuturing mo silang pamilya. Naiyak ako. Pero alam mo yun, baliwala lang. Baliwala sa kanila. Ganun pala yung mga Chinese. Kaya ang dami ditong kwento na ang tagal na nila, 10 years, 5 years na sila na binigay lahat yung parang pamilya, yung touring, mabait. Pero once na magbabago sila at baliwala sa'yo yung lahat ng kabutihan na ginawa ko. Ganun. Kaya ngayon, dahil sa napapanood ko din ng mga ganun na story, kaya ngayon, nakikipagplastikan na lang ako sa kanila. Oo. Alam mo yun? Yung plastikan na lang, kung hindi sila iibig sa kanila, hindi ko din iniimikan. Walang imikan, ganyan. Tapos hindi ako nagkukwento or dyan. Tapos baking smile lang din pag pero deep inside. Dami ng sama ng loob mo sa kanila, di ba? Tapos hindi ako maasang Kasi sabi ko, baka sa may pangatlong warning naman ako. Kasi kada sahod, binibigay nila sa pagsahod. Pagsahod mo, kasama yung writing na pipirmahan mo. Hindi na lang ba, na kung gusto nilang i-terminate ka, terminate na lang din. Ganon. Hinihintay ko na lang kaya nagre-ready ako kasi hindi ko alam kung aanuhin pa nila ako or Kasi, syempre, may mga pera madali lang sa kanila mag-terminate gaya ng isa kong kasama, di ba? Hindi nga talaga expect na yung araw na yun na i-terminate siya, di ba? Pero hindi naman nagsusumbong kasi pag i-terminate ka dito, mag-aano sa yung agency mo Pero hindi ako kinukulit ni Mamilis Hindi nagsasabi sa akin si Mamilis na Pero nakakasama lang ng loob talaga kasi tinuturing mo silang Parang ang gaan ng loob mo sa kanila. Yung alaga ko, nasunod na yan sa akin. Oo, hindi yan nagiging matigas ang ulo. Nasunod na yan sa akin pag sinabi ko. Tapos lagi kaming masaya, ng alaga ko ganyan. Kaso yung nanay, hindi na nga ako nagpapaganda guys Naglulusyang-lusyang na nga ako sa loob ng bahay kasi sabi ko baka nai-insecure ba siya sa akin kasi syempre maganda tayo. Alam mo yun, hindi nagpapatawa lang ako. Alam mo yun, nakakasama talaga ng loob. Kaya ngayon guys, yung ginagawa ko, hindi ko talaga ginagawa yung best ko. Oo, sa paglilinis, na lang, easy linis lang. Hindi ko inaanong todo linis ako ng dyan na punas todo linis ka, hindi. Oo. Ginagawa ko talaga, hindi ko na ginagawa yung best ko talaga kasi sabi ko, kahit anong best mo dito na gagawin, ganun pala sila talaga. Baliwala yun sa mga Chinese. Kahit anong pakisama, puro sila plastic. Kasi napakinabangan ka pa nila. Kaya, ganun. Wala akong magawa. Kaya sabi ko, siguro pag may third warning na ako, may pangatlong pinirmahan na ako, i-terminate na nila ako. Hanggang ilan ba dapat? Nakapangalawa na ako Kaya yan yung sinasama ng loob ko talaga. Kaya ang tagal kong hindi nakakapag-vlog, hindi na ako nakakapag-upload. Kasi parang nawala na ako ng gana magkwento dito. Pero ngayon, wala lang, naisipan ko kasi na-inspire ako sa nagbablog about sa Macau. So nanonood ako about sa Macau about sa Macau. Kasi pag in case talaga na ma-terminate ako dito, magmamakaw na lang ako, mag-exit ako sa Macau. Kaya lahat ng about sa Macau inaaral ko na. Hindi ako magiging DH. Hindi ako magiging DH, guys. Talagang inaano ko yan sa isip ko. Hindi ko napapasukin yung pagiging DH pag sa Macau na ako. Mag-a-apply ako ng cleaners, room attendant, ganyan. O kahit anong doon.
Depende lang din kung may mahanap akong DH tapos mas malaki yung sahod. Kasi medyo maliit yung sahod doon compare dito sa Hong Kong. Nasa 30 plus din pero nasa 30 plus din yung sahod pero mas malaki pa din yung dito sa Hong Kong. So kaya mas inaaral ko, minamabuti kong aralin yung housekeeping, sa cleaners, ganyan, room attendant. Pa-experience naman ako ng room attendant kasi ako dati sa hotel na group attendant ko dati. So alam ko na yan. Inaaral ko lang yung mga question and answers and about sa lahat ng step by step paano ang pagiging room attendant at cleaner sa mga hotel. So mas malaki ang sahod doon kaya inaaral ko siya ngayon pa lang kahit hindi ko alam kung mati-terminate ako or ilang buwan pa ako dito sa Hong Kong, hindi ko alam. Pero nararamdaman ko kasi na okay naman sila. Hindi naman sila parang wala naman silang balak na i-terminate ako pero alam mo yun, nakakasama lang talaga ng loob. At hindi ka dapat magiging kampante kahit ilang taon ka pa dito. Yun ang mahirap. Tsaka yung iba, sinasadya nilang i-terminate yung katulong kasi ayaw nila magbigay. Lalo pag yung matatagal na. Kasi ayaw nila magbigay ng LS na. Yung long service. Kasi ang laki nun eh. Kaya yan, yung iba nga pinapabakasyon eh. Pagkabakasyon, tiniterminate na doon sa Pilipinas eh. Oo. Pero syempre pag may pera ka, di ba? Paglaban mo, balik ka dito sa Hong Kong, i-labor mo para at least makuha mo yung LS mo, yung long service mo, di ba? Ganun yung iba. Pero pag libawa, doon ka sa Pilipinas, tapos ubos na yung pera mo doon, hindi ka makabalik dito ng Hong Kong. Ay, wala ka. Hindi mo mapaglaban, hindi mo makuha. Ganyan yung ibang technique dito ng mga ibang amo, guys. Kaya ang hirap dito sa Hong Kong talaga na tibayan ng loob. Kaya nga sabi nila dito sa Hong Kong, yung mga galing Middle East, hindi nila kaya talaga. Oo, walang makakatiis dito. Mas gusto pa nilang bumalik sa Middle East kaysa dito. Kaya ako sabi ko, wala, grabe ako nga din eh. Sabi ko doon, kahit sobrang dami ng trabaho doon, ay yung laki ng bahay, no? Makakapagpahinga ka. At saka yung oras mo, hanggang 7 lang ako doon ng gabi. Tapos 6 ng umaga yung start. Tapos 7 ng gabi. Tapos ka na talaga yan, paakyatin ka na ni ma'am ni madam. Pero dito, Diyos ko, 6, start ka ng 6 ng umaga. Tapos magkatapos ka, alas 11. Karamihan talaga dito, alas 11 guys. Alas 11, alas 12 pa nga minsan naabot. Ganyan. Pinakamaaga dito is 9:30, alas 10. Alas 10 yung pinakamaaga dito. Nang sa Kuwait ako, pag lumampas na ako, alas 9, alas 9, Diyos ko, nakasimangot na ako kay madam. Nakasimangot na ako. Talagang, alam mo yung inis na ako. Kasi sobra na yung oras ko. Pagod na ako, ganun. Ganyan ako dati. Kaya kahit hindi pa tapos yung trabaho ko, sinasabi ni madam na, sige, umakyat ka. Nakikita niya kanina nakasimangot na ako. Oo, hanggang alas 9 lang yung pinakagabi ko doon talaga. As in, yun na. Kahit Ramadan pa yan. Sinipon ako kasi nilabas ko yung sama ng loob ko. Wala akong mapagkwentuhan kasi guys. Kaya dito na lang nilabas ko yung sama ng loob ko. Kaya nire-ready ko yung ko. Dapat dito maging matapang ka talaga dito. Nire-ready ko yung sarili ko. Kasi para pag tinerminate nila ako, hindi ako iyak. Talaga. Dami ng sama ng loob ko sa kanila kaya nakim-kim ko lang. Kasi sobra silang mga insulto, sobra silang, alam mo, i-insultuhin nila yung pagkatao mo talaga. Oo. Sobra silang mga insulto. Tapos yung mga perfectionist, sobrang mga perfectionist. Kaya ako, nakikim-kim ko lang yung sama ng loob ko sa kanila. Sabi ko, pag nominate nila ako, hindi ako iiyak. Kaya nila iiyak ako. Talagang titibayan ko yung loob ko. Ay, ang ganda ng aking bag na in-order, guys. Gusto niyo ba? I-order ko kayo. Ayan no. Kasi pag first use ka ng app ng Taobao, first use, may free siya. Pero naku, nagbayad pa din ako. Scam naman pala yung free na yan. So ito yung pinili ko lang. Okay naman siya. Sobrang ganda ng tela niya. Sobrang ganda. Sobrang lambot talaga as in. Oh. Ang ganda. As ganito siya. Oh. Yan. Tapos meron yan siyang ganyan siya. Oh. Cute. Tapos meron siyang alam mo yun. Pwede siyang pang maiksi. Pwede siya mahaba. Ayan o. Kung gusto mo yung mahaba, pwede rin. Gusto mo yung maiksi, pwede rin. Ayan. Paano ba ito ilagay? Hindi ko alam paano ito ilagay. Tapos may bulsa pa siya dito. Hindi ko siya alam paano siya ilagay.
Natatanggal lang din naman siguro. Ayun, natatanggal lang din naman pala. Ganyan. Tapos, may lock. Paano ko ba inalock? Lock pa yun. Ang salis. Ayan. Ala, baliktad. Ito pala dapat yung sa labas. Ito dapat yung sa labas. Yan, ganyan. Tapos, ito pag gusto mo yung maiksi lang. Pag maiksi lang, ayan. Ayan. Diba? Ganyan siya, oh. Pag gusto mo siyang bibit-bitin mo lang siya. Super cute to. Sobrang ganda ng tela. Ang lambo. Ayan, oh. Pag gusto mo lang siyang ganyan, na super. Tapos malalagyan mo siya sa loob ng ano kasi malaki siya at maluwag. Na may nakalagay kasi ano. Pwede ko siyang gawin ulam. Nakalagay siyang bubble wrap na malalaki. Parang masarap ko gawin ulam. Ayan siya, oh. Super, ano lang siya, fashion bag lang naman siya. Wala siyang fashion bag. Pero maganda. Maganda yung ano. Kasi malalagay mo lahat sa loob. Diba? Itong bag ko kapalitan. Itupit ko to at ilagay dito mamaya siguro. Kasya kaya. Ayan. Tapos ilagay mo yung mga bubot mo dyan. Malaki naman siya. Kasya yung mga ano mo dito. Ililipat ko yung ano. Pero mas malaki itong isang bag ko eh. Diba? Kasya. Ay, nako. Ayan lang guys. Masishare ko sa inyo. Dito lang yan sa Saiwanho. Meron dito silang branch ng Kainyaw. Yung pwede mo i-address doon sa ano. Ituturo ko sa inyo kung paano guys. Ituturo ko sa inyo. Iba-vlog ko nga. Ayun lang. Masishare ko. Maraming salamat. Sobrang hindi na ako nakapag-upload. So, ayan. Meron naman nanonood pa rin ng mga vlog ko about sa OWA and then sa pag-journey ko punta dito sa Hong Kong. So, yun lang nga lang. Nakaka-stress talaga. Pero, titiisin ko. Ginagawa ko naman yung best ko, guys, para hindi ako mapagalitan everyday na perfect ko naman yung isang linggo. Pero alam mo yan, may isang mali ka lang, may isang nakalimutan ka lang. Siyempre, hindi tayo perfect. Di ba? Tao lang tayo, hindi tayo perfect. Sa dami-daming ginagawa, di ba? Minsan talaga, may nakakalimutan talaga ako minsan. Mga maliliit na bagay. Alam mo yun, maliliit na bagay na hindi mo nagagawa. Parang big deal na sa kanila. Kailangan talaga sa kanila perfect, guys. Tapos halimbawa pag perfect ka naman sa isang araw, maghahanap yan siya ng mga mali dun sa bahay. Maghahanap talaga ng kung anong mali dun sa bahay. Isa mga damitan, magkalkal yan doon. Kahit ano, basta may masabi lang siya. Wala na tayong magawa dyan. Kaya, yun lang guys. Maraming salamat. Panoorin niyo yung mga ibang videos ko about sa mga bagong mag-a-apply dito sa Hong Kong. Para may makuha kayong tips. Ayun. Maraming salamat. Bye-bye. God bless atin.